What's up guys? Marites ng social media. Okay guys, no? Kahit wala nanonood sa atin guys, bagut-bot pa rin tayo ng bagut-bot dito sa social media. Total, wala naman din ko. Hindi ko maritisan lang tayo. Nakita nyo yung post na yan guys. Ayan, no? Na-post na yan. Nakita ko kasi yan kasi nakarelate ako. Nakarelate. So, nakita nyo, nabasa nyo. Huwag maghanda pag-graduate na ang kuhan. Hindi naman dahil natin iniibig sabihin tinatawag na pinipigilan yung mga paghahanda ng mga nag-graduate at masaya yung magulang nila. Pero sa totoo lang, may punto siya. May punto siya yung nag-post na yan. Sikat din na vlogger yan, Guardian. No? At kwento ko lang sa inyo guys, i-relate ko lang sa sarili ko. Bakit sinabi kong relate? Nung graduate ako ng college guys, panganay kasi ako. Siguro tuwan-tuwa yung magulang ko. Naglitson yung nanay at tatay ko. Yung tatay ko kasi OFW, so nanay ko lang naglitson. Ako naman, bali, hindi ko rin pinigil kasi inisip ko, achievement ko, nung itong college eh. Kung dito ako ng college, achievement ko, isip-isip ko, pinabayaan ko lang nanay ko na naglitson siya, tapos celebrate kami. After ng celebration, tapos na. Doon na, parang lalabas na ako sa magulang ko kasi graduate na ako eh. Doon ko na pagtanto na hindi pala garantiya yung natapos ka ay nakahanda na yung dadaanan mo patungo sa magandang buhay. Naramdaman ko nung graduate ko, pagpunta ko ng Maynila, grabe, pati pag-apply ko ng pahinahante, pahirapan. Nag-apply ako ng Rumboy kasi wala akong kilala sa Maynila eh. Napunta ako sa Maynila, walang kilala. So hirap na hirap ako maghanap ng trabaho. Lalo na seaman kasi ang kurso ko, lalo na sa seaman kasi bakir-bakir. Dumating ako sa Maynila, wala talaga akong kakilala. At tumuloy ako sa auntie ko, shoutout sa auntie ko, Auntie Victa ko, wala na siya, nasa langit na. Hindi rin niya alam na pupunta ako sa bahay nila. Akala ko kasi pag auntie, matik na. Yung pala, dapat magpaalam. So, nakita ko yung mukha ng auntie ko na hindi siya makapagsalita sa akin na bakit ka nandito. Hirap din kami. Hindi na siya nakapagsalita siguro dahil sa nakuha na rin siya kasi kapatid niya, nanay, tatay ko eh. So tinanggap niya ako na medyo walang paalam na, ante, punta ako sa inyo ha, dyan ako tutuloy. Wala. Basta na lang ako dumating doon sa auntie ko. At doon ako nagulat sa buhay nila sa squatter area. Walang silang CR, wala, basta ang hirap. Hindi na natin pag-usapan yun. Ang pinag-usapan natin yung graduation. No? So, pag-apply ko dito sa Maynila, hirap na hirap akong humanap ng trabaho. At nung natanggap ako sa trabaho na Rumboy, 80 pesos ang sweldo ko sa 10 oras na trabaho ko. Sabi ko sa sarili ko, ito ba yung buhay na naghihintay sa akin? Bakit ko naikwento sa inyo to guys? Kasi nga, kung ikaw ay plain na tao tulad ko, yung bang plain, iba kasi yung taong nakahanda na eh. May nakahanda ng daan patungo sa tagumpay nila. Iba yun. May bakir ba? Ika nga, may bakir na. Pero kung plain ka lang, ikaw yung aasahan, tapos pumunta pa ako ng Manila na wala akong matuluyan. Kasi doon sa probinsya sa amin, sa Bohol, ang mga magulang doon, once na pumunta ng Manila, parang inisip nila automatic, magsasucess ka. No? Yun ang nasa ko nila. Bigyan ka lang pamasahe. Pagdating sa Maynila, bahala ka na, magsasucess ka na. Yun ang kanilang mindset, expectation ng mga tao doon sa amin sa Bohol. Pag pumunta ka ng Maynila, hindi ko alam, ganun din ang mindset ko nung bata pa ako. Hindi ko alam, grabe palang hirap pagdating sa Maynila. So ito na guys. So nagkasawa na ako, nagkaanak, at ayun na. Pasensya na sa mga anak ko. Ang mga anak ko ay mga may achievement. Top 1, top 2 ng mga elementary. Alam ko, hindi ko lang alam kung naintindihan ng mga anak ko. Kasi busy na ako sa tatrabaho. Busy ako kasi lang nagtatrabaho sa pamilya namin. Basta magsasabi yung anak ko, pa, top 1 ako. Ang sinasabi ko lang sa anak ko, congrats nak. Ikabit mo na lang sa leg mo yan nak. Ginaganon ko. Hindi ko alam kung naintindihan ng mga anak ko yun, nagtatampo pa sa akin. Kasi inisip ko, medal lang yan.
Kahit top 1 ka sa grade 6, kung hanggang grade 6 ka lang. Kasi hindi ko na mainisip na makapag-aral ng college yung mga anak ko. Kasi inisip ko nga, yung buhay namin noon, sobrang hirap. Halos hindi nga kami makakain. No. Kasi may bumili. Anyway guys, sinabi ko sa mga anak ko, kasi sabi ko nga, kahit na top 1 ka, kung hindi, top 1 ka sa grade 6, high school, kung hindi ka naman maka-college, wala yan, baliwala yung top 1 mo yan. Di man pwedeng sabihin mo dun sa mga kumpanya at pagtrabaho mo, sir, high school nga ako, pero top 1 naman. Di ba? Ganun. So, college nga ako, hirap na hirap maghanap trabaho. So, sabi ko sa mga anak ko na mag-elementary sila, high school, pag may mga achievements sila, hindi ako nag-a-attend. Hindi, na-proud naman ako sa mga anak ko, sa mga achievement nila. Pero, pinaliwanag ko lang, congrats sa achievement mo, pero hindi kasi yan ang ticket para makakuha ng magandang trabaho eh. Although yan ay isa sa mga achievement lang natin. Dahil nag-aaral ka ng mabuti, may achievement ka. Pero sa totoong buhay kasi hindi natin pwedeng maibala yan eh, sabi ko. So, ikabit mo na lang, sabi ko. Ikabit mo na lang. Sabi ko, aatin na lang ako pag college na kayo. Mag-graduate na yung college, sabi ko. So, aatin na lang ako pag graduate ng college. Pero sa ngayon, ikabit niya lang niya sa ligyan. Kayo na lang ganun na lang kayo, sabi ko. Kasi busy nga ako eh, marami akong nagtatrabaho ko, nanghihinayang ako mag-absent sa trabaho ko kasi nga, yung sweldo kong ang buong kinsenas ay kulang pa sa panggagastos namin sa bahay. Tapos mag-absent ako dahil sa nagsasabit lang ng ganun. So, hindi ko ginawang big deal dun sa mga anak ko. Kasi naranasan ko nga eh. Kasi ako college graduate nga ako, naranasan ko nga, no? So, nung graduate na yung mga anak ko ng college, so nag-graduate na sila, nagatin ako, siyempre, nagatin college na eh. Tapos, isa sa mga anak ko ay naging cum laude, no? Pag-graduate nila ganun, masaya ako para sa anak ko. Pero nasa likuran ko, malungkot. Sabi ko, magiging kapalaran din kaya ng mga anak ko. Ang kapalaran ko, nung graduate ako, nung graduate din sila, parang sinisip ko, ang dami nilang graduate eh. Saan kaya damputin to mga to? Pati yung anak ko, sabi yung ganun. Pero kunwari nakangiti ako, na masaya ako sa anak ko. Pero nag-isip ako na sana naman kaya damputin to mga to, sabi ko. So sabi ko sa anak, congratulations, hindi na tayo maghanda ng medyo bongga ha, kasi at saka na lang pag makahanap ka ng trabaho. Sabi naman anak ko, naintindihan naman. Sige pa kasi kapos tayo sa kuan eh. So, pero sa totoo lang, hindi talaga ako naghanda dahil nakakuha na ako sa pag-graduate ko, no? So anyway, bago natin mapunta sa pag-graduate ng mga anak ko, nag-aral din ako ulit ng college. Guys, nag-aral din ako ng college kasi ang kurso ko ay seaman. Seaman ang kurso ko, land job ang ginagawa kong trabaho. So, hindi ko magagamit yung aking kurso sa trabaho ko sa land job, sa lupa. So, nag-aral ako ulit ng computer application, no? Sa University of Makati. No, University of Makati, graduate ako dyan. So, nung graduate ako, guys, kasi maliliit pa yung mga anak ko at yung asawa ko mahiyain. At hindi ko na rin ginawang big deal. So, gumraduate ako lang mag-isa. Tapos yung mga classmate ko, tinitingnan ko kasi mga bata na sa akin eh. Tuwang-tuwa sila at yung iba talaga ay bongga yung celebration. So ako, tumitingin lang ako, nagmamasid lang ako sa mga classmate ko, mga kabataan. Sabi ko, sana naman kaya tayo babagsak. Kasi ako may trabaho na ako noon eh. Sila wala pa. So, sana naman kaya babagsak itong mga ito, inisip ko lang. So, gumraduate ako na mag-isa lang. Hindi ko na ginawang big deal. Nag-march ako, pagkatapos, tapos ng celebration, uwi na. Kain lang ako kumain lang ako ng quick. Tapos, niligpit ko yung aking tuga at binalik. No? Kasi may deposit yun eh. Anyway, yun nga, pati din sa mga anak ko, sabi ko kain lang tayo sa labas tapos uwi na tayo, no? Ganun lang ang ginawa ko. Pagka may work na kayo at kaya nyo nang celebrate, doon na lang tayo mag-celebrate kasi yun talaga na may work na kayo eh. Yun na talaga totoong tinatawag na dapat mag-celebrate kasi may work. Bakit ko nga pala kinikwento to, no? At kinuhan ko yung post na yan, no? Totoo yung sinabi niya.
na wala namang problema mag-celebrate, no? Walang problema mag-celebrate. But talagang napakahirap, lalo na kung plain na tao ka lang. Yung bang wala kang maasang magbabakil sa iyo pagdating ng panahon mag-graduate ka na. At maraming napuprostrate na mga graduate na student. Ang trabaho ko kasi guys, nung nagtrabaho ko ay isang security officer. Ang dami kong naging tauhan ng mga college graduate. Halos kami, mga college graduate na. Dati kasi ang mga security guard ay high school lang. So nagtambakan sa security industry ang mga college graduate. No? Nagtambakan kami doon. So marami namang nakaalis. Marami akong tauhan naging pulis. Kasi mga kadalasan criminology graduate. Teacher, marami kami. Siguro ang nagtambakan ng mga college sa call center marami din. At sa gwardiya marami din. No? So yung iba talagang walang kahirap-hirap kasi una-una may mga backer na. May mga kakilala na nandun na nakaayos na yung kanilang papasukan. Iayos mo na lang yung proseso tapos makakapasok ka na. But tulad ko na plain, walang kakilala kahit isa, pumunta ng Maynila, grabe hilamos talaga. Pati pahinanti, hirap na hirap kung mag-apply. Titingnan ka pa ng mula ulo hanggang paa. Mula ulo hanggang paa. Mula paa hanggang ulo pala, ganon. Kasi walk-in lang ako eh. Walk-in lang ako nung pumunta ng Maynila eh. Walk-in ako. Tapos yun na nga, babasa kami sa dyaryo, classified ads. Pati ba naman rumboy, naka-long sleeve pa ako. Halos hindi pa ako tanggapin. Tapos pag nung natanggap ako, ang dami nilang requirements na hiningi. Ang sweldo ko 80 pesos sa 10 hours na trabaho. No? At lumipat ako sa pahinanti ganoon. Basta ganyan na yun ang kwento. Kaya ko binigyan ng reaction to na yung post nung ayan. Na wala namang problema mag-celebrate pero wag monggahan. Kasi ako nahiya ako sa nanay tatay ko, binunggahan nila. Siguro isip na kasi panganay ako, nagbongga yung nanay ko, siguro first time niyang magkaroon ng anak na gagraduate ng college kasi panganay ako. At yung mga kapatid ko naman, ganun din naman ang ginawa niya, nagkuhan sila. Pero nagsabi na ako na wag masyadong bongga kasi hindi natin alam ang kuan eh. Graduate din yung kapatid ko bilang seaman din. Binara niya ako eh. Hindi ko naman kapalaran, kuya, ang kapalaran mo eh, sabi niya. Totoo yun, tol, sabi ko. So, second mate na ngayon ng kapatid ko naman, paawa ng Diyos, second mate na siya. So, hindi na sayang yung celebration na binigay ng nanay at tatay ko sa kanya. Ang nasayang sa akin. Lahat naman sila naging professional mga kapatid ko, ako lang hindi, no? So, yun yung, kaya ko ginawa to na video para ikuan sa mga nagka-college graduate na simula first tips pa lang yan yung pag-college graduate mo para pagpasok sa totoong mundo ng buhay, no? Na which is nandun yung labanan. Pag mahina ang diskarte mo, mahina ang loob mo, maraming napapariwara na buhay. Maraming mga top 1 sa high school, elementary, pagdating sa buhay, iba na, nababaliktad na, no? Hindi yan ang basihan pag nandun na tayo sa totoong buhay. Yun lang guys, kita-kita tayo sa next video. Bye-bye. Marites na social media.